Sige po, join us po sa praise and worship. Lord, we thank you for the rain. And Lord, we continue to claim the Lord, this day is going to be victorious, Lord. Enemies been defeated, death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Yes, the enemy's been defeated, and death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Yes, the enemy's been defeated, and death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Yes, the enemy's been defeated, and death couldn't hold you down. We're gonna lift
see you. Show us your glory. We wanna know you, Lord. Open up the gates of heaven. Let it rain.
Good morning! Yan, maulan at malamig na ngayon, di ba? Extreme tayo, mga nakaraan, mainit, pero ngayon, any season of the day, of the year, good morning sa lahat. And good day sa mga manonood na ating team replay. Welcome to Church of Blessed Taytay. Welcome, welcome. And lahat po tayo ay welcome na mag-attend every Sunday, 9:30 a.m. And don't forget to share din kung meron kayong mga na friends and relatives abroad. Pag in-upload yung ating mga replays na recording, ay share nyo din sa kanila para sila man ay mag-bless. Even yung ating mga times of refreshing every morning, you keep on sending them words of encouragement and yung mga links natin. Okay? So, sa araw po ito ay alam natin na marami area na may baha-baha. Pag-pray natin yung mga yung mga areas na yung mga dating hindi binabaha, binataha ngayon. And patuloy natin mag-pray na umulan doon sa kailangan ng ulan. Doon sa ating mga dams, doon sa mga bukid. Okay? So, we will just thank the Lord every day as we wake up in the morning. We are healthy and blessed that we have our family and we have our good health. Okay? Sige nga, palakpakan natin si Lord sa lahat ng blessing niya. Pati let it rain, Lord. Rain ng love, rain ng patience, and rain ng commitment sa bawat isa. And commitment to the Lord to serve Him with gladness. Okay? And for announcements, ayan, mamaya, you stay, makapag-stay for our lunch fellowship. So, kahit yung iba ay wala dito sa kanilang makarawan. At sa buong May, we will just keep this activity na every last Sunday of the month. We will eat lunch together as we celebrate yung for the month of yung mga nag-celebrate ng birthday man or anniversary. Yan, pwede tayo magsalo-salo. And you can stay. Ito po ay sa pangunguna ng ating ushering ministry, si Ate Beth. So yan, pinapost na po sa mga GC ang ating full month na mga nag-celebrate ng kanilang mga birthday and anniversary. Kung hindi pa nyo nabati iba, pwede naman pumati ng belated. Yeah. Okay? And so, mamaya din, ito, kung yung inyong mga anak at yung mga kasama sa mga youth, o kaya young adult, kung makakabon sila mamaya after lunch, sige lang, papuntahin nyo lang po sila kasi baka ngayon meron pa mga tubig sa harap ng bahay nila. Mamaya upan na yan, nakita nyo, may araw-araw ng konti. So, tutuloy po natin yung ating movie date ng part 1 ng Inside Out para mas lalo natin maintindihan, ganito pala nangyari, bakit ganito sa part 2, ganyan. Kasi sa part 2, yun yung sa June 12. Yung sa part 1, ito mamayang hapon. Okay? So, mamaya, after lunch natin, if you can invite more, humabol mamaya, pwede naman po, i-PM nyo lang po sila mamaya. Punta na sila mga 1 o'clock. Yun, nakapag-lunch na sila. Okay? So, Inside Out 1. So, yan na rin yung kanila, RevGen, na rin activity kasi meron sila monthly gathering. So, pinagsabay-sabay na natin, church activity at the same time, RevGen Taytay. Okay? So, Wednesday, ano yan next? After this ay yung every Wednesday naman ay meron tayong gathering dito. Lord, teach us how to pray, and even sa mga kids and youth na pupunta dito, they're learning from 5 p.m. pala. Iba pupunta na dito just to have the fellowship. And yung iba, minimit nila yung kanilang triplets and yung a small group nila. Okay? So, punta lang po kayo every Wednesday sa pangunguna to ng ating head ng intercessors. Okay? Mayroon tayong fire, praise, prayer, and food. Yan po yung mga ma-experience nyo during our Wednesday ng 5 p.m. and 6 o'clock yung ating prayer gathering. And then, sa Saturday, sabi mo sa Saturday. Okay. So, sa Saturday po is a worship service. Kasi wala tayong worship service ng Sunday.
So worship service po natin is mid-year, taon na yung Saturday na yon ay unang araw ng June. Grabe, no? Kalahati na ng taon. Pumapasok na yung 6th month ng year. So harp and bowl ang ating worship service. Pero this time, maaga. 6:30 a.m. Hindi siya don't watch, hindi siya times of refreshing, pero 6:30 a.m. to 8 a.m. And syempre, after niyan, meron tayong breakfast fellowship. So, ano ba itong harp and bowl? Merong music, merong a prayer. So, punta po kayo. Dahil ito ay pagsasama-sama natin bilang church sa pagsalubong na yung kalahating taon. Okay? Ika-6th month, first day of June. Kasi wala tayong service ng June 2. So ito yung ating worship service. You can bring here your tithes and offering. Kung kayo po ay may i-invite for a worship service na gusto nang masyado maaga, dito nyo po sila invite. 6:30 a.m. Anong oras? 6:30 a.m. A.m. ha? Ayan. Kasi ngayon na natin siya gagawin na worship service siya ng 6:30 a.m. on a Saturday. Okay, harp and bowl. So sa Sabado na po yan. Open to everyone. Mapabata man or hindi na masyadong bata. Okay, so open to all. And syempre sa Sunday, yan, hindi naman tayo mapupuyat dahil hanggang mga 9 o'clock lang tayo ng Saturday. So maaga tayo mag-meet para sa ating God of Revival for our 25th anniversary ng Church of Blessed International! Yay! So, marami na po nagpalista. We even encourage yung mga families na gusto mag-join. Basta keep on informing us. Sino pa yung may dadagdag? Nasa 50 plus na po tayo. Makakabuo tayo ng isang bus at ang excess ay pag-pray natin kung mag-hire pa tayo na another. Okay, so meron tayong tourist bus going sa Cuneta Astrodome. So we will meet 6 a.m. sa Max Tickling. So tingnan po natin kung ito ay papayag sila kung i-move ng konti doon sa sa may Sierra Valley para doon sa iba na doon naman ang sasabi para isang pick-up time. So we will just inform you kung basta Max Tickling ang first natin na pick-up point. Okay? So bring your own lunch and snacks and siguro magdala na rin kayo ng pangginaw sa mga mga alanganin. Mag-ginawa doon din, magdala na rin po kayo na shawl o kaya na jacket. Okay? So just to be sure. So 6 a.m. Papunta tayo ng Cuneta Astrodome. We will celebrate together. And inform nyo rin po sa mga GC nyo na wala tayong worship service dito. Kasi baka hindi po alam ng iba na wala. So, inform nyo po sila. Kasi send nyo po ito sa mga GC o yung mga churchmate natin na wala sa GC. Okay? Baka kasi meron although magpapaskil din tayo dyan ng Saturday pa lang. Kasi nandito naman tayo ng Saturday. We will inform them na wala tayo ng Sunday. Doon tayo lahat sa Cuneta Astrodome. Okay? Oh yeah, let's wear the anniversary t-shirt na gray. Yung ating Kung wala kayong gray na anniversary t-shirt, any gray or shade of that, okay lang. White or black, sige. Pag pinaghalo yung gray din. Okay? Okay, basta huwag yung huwag kayong ma-stress. Ay, wala akong Even yung mga bata, kung may darating, pagsusuotin natin sila ng gray t-shirt. Or magdala rin kayo na extra para dun sa mga lapa. At least meron tayong color coding. Okay, magdala ng jacket. Kaya shawl. Okay? And then, so that's June 2. Then June 12, dami natin ganap ng June. Pag-pray natin ito. Dahil, alam niyo po ba, pagka-post namin ni Pastor sa wall, nitong announcement ng Inside Out 2 na fundraising, may mga nag-PM na sa amin sa US, meron taga-ibang CSB, and sa ibang mga churches, interested sila to support. Not only interested to watch, but support our own project, One Act of Kindness. So, ganun lang po. We encourage you to post sa wall nyo starting today.
Okay, hanggang mag-June 12. You'll never know sino ang touch Lord to PMU para sabi na, Ate Len, we want to support. O kaya, Ate, Pastor, ganyan. Ano po ba yung tungkol dyan? So, explain niyo po pag tinanong, ano po ba yung tungkol dyan sa Oak Project? So, since alam niyo po siya na one act of kindness, we're extending allowances to students, nag-extend din tayo pag may medical needs sila, pag may sinakita ng ipin, pinapa-dentist natin sila, school supply. So, yun yung mga ating mga na-extendan. Meron tayong pinadalhan, binigyan ng to celebrate yung kanilang Mother's Day 2 years ago na dahil wala sila pang celebrate. Anything that we can extend to our families and mga youth natin para madama nila yung pagmamahal ng Diyos through a tangible way, through their allowances and through their basic needs. Okay? So malawak po yung One Act of Kindness project natin. Kaya kayo po ang magpapaliwanag. Huwag niyo na po kami, Ate Len, pakipaliwanag sa inyo. So kayo na po mag-explain sa mag-inquire sa inyo para sa ano yung proceeds ng ating fundraising. And portion of that, alam ko, portion of that will go to our building fund then. Okay? So malawak siya na general fund at the same time yung tutok natin sa outreach ministry natin. So get your tickets, galing sa amin ni Ate Beth, kami yung nagagawa ng control number, pero yung payment ko kay Ate Lenny and kay Ate Helen as member ng finance team. Okay, sa kanila po. Pwede na po mag-remit. Starting today, pwede na po mag-remit. Meron pa nagtanong sa akin, Ate Len, hindi kaya ng budget. O pwede kang 3 gifts ngayon, next week, at saka sa June 9. Di ba? So gawin natin lang ng mga strategy para sila hindi rin mahirapan doon sa sa amount. So, bigyan niyo sila ng option na gano'n. Sige, pwedeng 2 gifts, 3 gifts, basta hanggang June 12. Okay? Kasi may sweldo katapusan, may sweldo sa 15, ganyan, merong agis. So, tulungan din natin sila how to budget their payment. Okay? Sino excited sa June 12? It's a holiday. So, save the date and reserve your tickets now. Okay? So, meron pa po ba tayong karagdagang announcement aside from this? Yan, sige, tayo po tayong lahat. As we give up our tithes and offering, nakalagay din po dyan, you may also bring your tithes and offerings sa June 1 during our harp and bowl worship service. So, tayo tayong lahat and yung kung meron kayong white envelope na for tithes and yung offering, hulog na po natin. And we just pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for every season of our life. Thank you, Lord, kung kami nag-aaral, yun yung season namin. Kung kami nagtatrabaho, this is our season. And also, if we are into business, Lord, you have been faithful. You are always faithful, Lord God. And Lord, kami din ay desire also, and we will be faithful to give up our tithes and offering cheerfully. And Lord, with conviction na Lord, ito ay pagsunod namin. It's an act of obedience to you, Lord, hindi out of obligation or responsibility, Lord, but it's out of love. Because we love you, Lord, and our church. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So para sa ating mga church member abroad, you can still send through online fund transfer or GCash to our church treasurer, si Ate Glenda. Just give them the give Ate Glenda yung screenshot ng inyong proof of transaction.
Yan, good morning. Pakibati mo yung katabi mo kung may katabi ka. Good morning. Yan, sinong nasasayahan at malamig ng konti ang panahon? Nakakapagtaka kagabi, naulan, pero pawis na pawis. Mainit pa rin kahit na malakas ang ulan kahapon. Kasi yan ay unang bagyo. Nagulat si Ate Len, nung binuksan ko yung balita, kasi alam ko nga may bagyo. Nakita, letter A, yan yung unang bagyo para sa taon na ito. Yan. Yan, di ba? Anong pangalan? Aghon. Di ba? Sabi ko po yung pangalan na yun. Anyway, nakakatawa. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan. Nung papunta rito, nakita namin yung mga puno, yung nadaanan, kulay brown na, mga puno ng saging. Alam niya yung panahon, alam niya yung tamang panahon. Kaya, enjoy lang natin. Although, sa iba, abala, may mga binaha, nag-PM na kay Ate Len, binaha. Yan. At any point, kailangan natin yung ulan na yan. Panalangin lang natin, huwag maging hadlang ang ulan para makapagsimba. Amen. Sabi sa katabi mo, huwag maging hadlang. Yung baha, obvious naman yun. Baha eh. Pero yung natakot ang mabasa o inconvenient, sana, wag kasi, inaantay tayo ng kaibigan natin. Sino yan? Si Jesus. At yung pag-uusapan natin na tayo ay inilipat mula sa isang lingkod o alipin tungo sa pagiging kaibigan. Sabihin mo, friend. No, friend. At bago lover, friend muna. Amen, di ba? Friends and lovers. Sino nakanood nun? Yung palabas ni Sharon, Friends and Lovers. Wala na, hindi na alam. Kasi puro Catherine Bernardo na naabutan nyo yata. Ako hindi ko rin, hindi ko lang yun eh. Anyway, so pag-usapan po natin ano ba talaga yung kalagayan natin. And ganito, kung ano yung tingin natin sa sarili natin, it will dictate how we relate, di ba, to someone. Kung ang tingin natin sa sarili natin, binabaliwala, tingin natin sa sarili natin ay maliit, it affects how we relate to a friend, to our parents, di ba, sa office, sa school. Kaya napakahalaga, may malinaw tayong pananaw, may malinaw tayong pagkilala. Ano ba talaga tayo? Di ba minsan nga, may tinatawag na maling unawaan. Ano ba talaga tayo? Akala nila sila na hindi pala. Yun ang mahirap, akala nila sila pero hindi pala. Kaya dapat malinaw. Ito yung maganda kay Jesus. With Jesus, lahat nilinaw niya. Bakit? Kasi gusto niya maayos, gusto niya establish ang relasyon. Kaya let's pray. And Heavenly Father, we thank you. Thank you for the privilege, first, of becoming a friend to your Son Jesus. And thank you na mula doon, we progress towards becoming your child, your children, Lord. And thank you that we can relate to Jesus as our beloved friend din. Salamat po, Holy Spirit. We ask, palinawin niyo pa yung aming sisiya sa atin, yung aming pag-aaralan ngayong umaga ito. Open our hearts and our minds. Let heaven fall down, Lord. Let your rain fall. Lord, the rain of your revelation, the rain of your blessing, and the rain, Lord, of realization that leads to transformation. Yan ang prayer namin in Jesus' name. Amen. 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 So John chapter 15, verse 9 to 17. So ano ba yung John chapter 15? Nagturo si Jesus ng discourse about the true vine. I am the vine, you are the branches. Pero biglang sa kalagitnaan nun, biglang sinabi niya, kaibigan. Pero bumalik pa rin yung kanyang tinuturo doon na manatili. Yan. So, dito tingnan natin paano niya ginamit yung parallel ng isang vine sa isang kaibigan. Sabi rito, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love. Just as I have obeyed my Father's command and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friend. Sino rito friend ni Jesus? Taas ang kamay. Yan, alam mo ba na si Jesus, nilay down niya, binaba niya kanyang buhay para sa iyo. Bakit? Friend ka niya. Tayo. You are my friends if you do what I command. O yung pala yun, meron pala siyang
but, yan, di ba? I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Yeah, ayaw niya. Mahina na siguro battery. Pakipindot nga. Wala na battery. Pakipindot nga, Jansen. Yan. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command, love each other. Yun ang utos ni Jesus. Love each other. And we are blessed by hearing your word. Pagpalain niyo pa po kami as we meditate on your word. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ito yung isang I am ni Jesus. I am the vine, you are the branches. Pero kalagitnaan, bigla niyang tinuro na, hindi ko na kayo mga alipin, kaibigan ko na rin kayo. Again, chapter 15, hinahanda niya na yung mga disciples niya dahil siya ay pupunta na sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. So hinahanda na niya. Ang ganda nito, sa paghahanda niya, along with his preparation for his disciples, he elevated their position. Sabi mo, position. So dati, mga worker, di ba? I'll make you fishers of men. Sabi niya gano'n, sumunod kayo sa akin. And I'll make you fishers of men. Pero towards dito, sinabi niya, hindi na kayo mga lingkod. Ang tawag ko na sa inyo, kaibigan. Yan. Kasi yung habag, yung biyaya ni Jesus, tinataas yung relasyon natin. Kaya ganito, nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, I don't know about you, what time, what day, what year you accepted Jesus, the day you accepted Him, na-elevate na yung iyong relasyon sa Kanya. At alam ko, habang patuloy tayong lumalakad kay Jesus, naiiba yung relasyon natin, papalapit ng papalapit, papasweet ng papasweet yung relasyon natin sa Kanya. And that's the grace given to us by Jesus. Pero ito yon. May ilang mga bagay dito. Ano ba ibig sabihin pag tinawag tayong kaibigan? Ano yung meron doon? So we are no longer servants but friends. Pero kakabit po ng pagbabago ng ating kalagayan sa mata ni Jesus ay may mga tatlong bagay, yung binasa natin. So tingnan natin yung mga tatlong bagay na yan. Una, yan, bilang kaibigan, di ba? Bilang isang kaibigan, kahit sa dito lang, di ba? Pagka tayo tinanggap ng isang tao bilang kaibigan, pribilehiyo yun di ba? So, as a friend of Jesus, nung sinabi niya, I no longer call you servant, but friends, it is a great privilege. Sabi mo, privilege. Pribilehiyo. Kasi tayo, di ba, hindi naman lahat kaibigan natin. Pwedeng may kakilala lang tayo, pwedeng may miski sa kaklase, di ba? Naalala ko, in my high school, marami kami, pero may ilan lang doon na pwede kong sabihin kaibigan. Di ba, 40 kami noon pala, marami na pala kami, 40 kami sa classroom. Pero, pili yung masasabi kong kaibigan. Sila yung mga kausap ko pa rin ngayon. At sa mga kaibigan din, pili yung mga malalapit na kaibigan. So may kaibigan, may malalapit na kaibigan pa. Pero, that being said, even if we are friends, close friends, intimate friends, it's a privilege. Diba? Dito, pribilehiyo po na tinuturing nyo kami una, tinanggap nyo kami bilang pastor. And then, nag-establish kami ng relasyon, friend. And then ngayon, hindi na friend lang. You respect us as spiritual parents. So whatever case may be, pag tayo binukas ng isang tao yung sarili nila sa atin, it's a privilege. And dito, si Jesus, binuksan niya yung kanyang sarili sa kanyang mga disciples. Hindi ko na kayo utusan. Ano ko na kayo, kaibigan. So, napakalaking pribilehyo yun. Tingnan nyo dito sa John 15, 14 to 15. Yan, sabi niya, you are my friend. Sinabi niya mismo, you are my friend. So, hindi sila nag-assume. Napakasakit na nag-assume tayo na kaibigan tayo. Hindi pala tayo kaibigan. Sino nakaranas ng ganun? Akala ko friend niya ako, hindi pala. No? Kala ko friend. Ang masaklap nito, baka nag-assume more than friend. Yun ang mas masakit, Sabi sa katabi mo, bawal asyumero. Ang babae, asyumera. Sakit yun,
Kasi ako nabiktima na rin ng ganun eh. Kasi akala ko more than friends. Hindi pala more than friends. Pero dito ang saklap, kung inassume nila na kaibigan. Pero ang ganda nito. Imagine yung pagkagulat ng mga disciples. No, na akala nila, mga estudyante lang sila ni Jesus, mga disciples. Kasi pag ganun po, may agwat. Di ba? May agwat. Pero nung tinawag silang hindi ko na kayo lingkod, mga kaibigan ko na kayo, uy! Diba? Ewan ko kung anong pakiramdam sa inyo pag ganun. Akala mo susunod-sunod ka lang, guro, ako estudyante niya, pero biglang sinabi niya, you are my friends. Pero sinabi niya, if you do what I command. Sabi niya, I have called you friend. Sabi niya ganun, friends. Hindi ko na kayo servant, kundi friend lang. Pero ito, tandaan natin as friends of Jesus, minove niya tayo mula sa manggagawa lamang tungo sa pagiging partner. So hindi na lang tayo mga worker, tayo ay kapartner na. Anong kaibahan ng worker sa partner? Yung worker, tumatanggap lang ng utos. Yung partner, kinukonsulta. Yung partner, nire-reveal yung plano sa kanya. Diba? So ang ganda nun, na hindi na lang tayo basta-basta utos. Basta sundin mo na lang. No? Kundi tayo, kasama tayo na gumaganap kung ano man yung plano. No? At itong friendship na sinasabi dito ni Jesus, ito yung friendship na kakaiba. May tatlong uri daw ng friendship eh. So pwedeng casual, pwedeng malapit, pwedeng napakalapit o intimate. Casual, yung wala nang, alam mo yung pangalan. Yun nga, parang sa eskwela, 40 kami. May mga kaklase ako doon, casual. Pero meron akong ka-close. No, yung ka-close ko, yun yung pinokopyahan ko. Pinokopyahan din ako. Ganon no? Pero may intimate. Ano yung intimate? Yung intimate, yun yung binubukas ko yung sarili ko at siya rin, binubukas niya rin yung sarili niya. Nag-open siya, alam mo, gulo nga sa bahay eh. Mga ganon. So yun yung pagkakaiba ng tatlo. No, they're casual, close, and intimate. And even with the Lord, may tatlong uri siya ng kaibigan. May mga casual. So, pwede casual. Ayan, sige, tinanggap ko na kayo Lord eh. Casual. No, ito yung casual. Yung casual, normally, lumalapit lalo yan pag may casualty na. No, pag kailangan na. May sakit pakinggan, pero friends with benefits, Pero, meron din naman ka-close. Ayan yung siguro nakikipag-usap kay Lord. Yan yung mga regular na nagpa-quiet time. O, close siya. Pero ano yung intimate na kaibigan ni Lord? Yan yung mga sa Kanya nagsusumbong. No, sa Kanya umiiyak. Sa Kanya nagbubukas ng kalooban. No, sa Kanya humingi ng tulong. Although casual close, humingi rin ng tulong. Pero ito iba eh. Pag hingi ng tulong, binubuksan niya yung sarili niya. Ano yung tulong na kailangan niya. Hindi siya nahihiyang ipakita. Ayun pala yun. Pag intimate friend, hindi nahihiyang ipakita ang ugali. Ibig sabihin, tanggap. Yan. At dito, dahil tinawag ni Jesus na friend yung mga disciples niya, binigyan niya ng new level ng intimacy. At tayo po, I believe, we are given a new level of intimacy because Jesus told His followers, sabi niya, if you obey my commands, you are my friend. Sino rito masunurin kay Jesus? Taas ang kamay. Ayan, yung ibang hindi nagtaas ng kamay, hindi kayo masunurin. Thank you sa inyong honesty. Thank you sa inyong honesty. Pero sino rito, gustong sumunod. Yan, taas ang kamay. Yun. Okay, pwede na yan. Pasok ka na sa friend. Friend ka na, friend. Dito ang ibig sabihin ng friend, yung sa context ng ginamit ng writer na si John, the beloved, doon kaya sa Bible, pag sinabi pala ang friend pala, ibig sabihin nito, friend in the court. Ano yung friend in the court? Yung kumbaga meron kang, meron kang connection sa loob ng hari. Yan ang rito. Or, ikaw ay bahagi ng inner circle. Yun daw yung context dito nung ginamit na friend. Hindi lang basta-basta acquaintance, kundi nasa loob ka, pinapakinggan at naririnig mo kung ano yung nasa loob ng court ng hari. So, ganun ang ibig sabihin, no? So, intimate. Ibig sabihin ng intimate, palagay ang loob. Sana palagay ang loob natin sa Panginoon. Kasi siya palagay ang loob niya sa atin. No, palagay ang loob niya sa atin. Bakit? Ay sinabi niya yung plano niya. And I believe,
patuloy niyang sinasabi pa yung mga bagay-bagay sa atin. Tingnan niyo, pagkaibigan tayo ng Diyos, palagay ang loob niya, wala siya itatago. Genesis chapter 18, verse 16 to 17. O, ito si Abraham, no, na sa kalagitnaan ng tanghaling tapat, sa kainitan, may dumating na tatlo. Tapos, pinaganda niya ng pagkain. So, una, servant siya. Pinaganda niya ng pagkain, pwede muna magpalamig. Sabi niya, dadalan ko kayo ng may inom at makakain. So, pinaghanda niya. Itong tubig, hugasan niyo inyong mga paa. Yan. So, sa una, servant siya. Diba? Pero later on, naglingkod siya. No, sabi rito, when the men got up to leave, they looked down towards Sodom and may gagawin sila kasi God judged Sodom and Gomorrah. So, nung sila'y tumayo, di ba pag may kaibigan tayo pag-aalis na, sasamahan natin sa pinto, minsan hanggang gate, tapos minsan, doon pa ulit magkikwentuhan mga isang oras, di ba? Tapos minsan, may tricycle na, sige, mamaya ka na sumakay. Sige, masarap yung kwentuhan eh. So dito, nung sinama ni Abraham, sabi ni Lord, shall I hide from Abraham what I am about to do? No, kaya, dalawang tao lang ang tinawag na friend of God sa Bible. Pangatlo na lang yung mga disciples. Pero sa Old Testament, dalawa. Sino yon? Si Abraham, saka si Moses. So, tingnan nyo, nakikipag-usap ang Diyos face to face. At kaya niyang makibargain. Ano tawag doon? Intimacy. No, intimacy. Ibang level ng pagpapalagay loob. And dahil sinabi ni Jesus, hindi ko na kayo alipin, mga kaibigan ko na kayo, isang pribilehiyo yun. No? It's a privilege for us, no, to be intimate with God. Alam nyo, yung intimacy na yan, hindi yan open sa lahat ng Old Testament times. Pili lang. Matter of fact, kaya nga si Jesus ay sinintensyahan, He made Himself equal to God. No, tinawag niyang Father. Tinawag niya. Dati wala, hindi pwede. No, na-skandalo sila. Pero because Jesus was intimate with His disciples, sinabi niya, pupunta na ako sa tatay ko, na tatay niyo din. Di ba? Sino yung gano'n na ang tawag niya sa tatay ng kaibigan niya, tatay din? Di ba? Daddy, mommy. Di ba? Parang inampun na rin, ano? Kasi iba yung bonding eh. Iba yung bonding ng magkaibigan. Parang sila yung magkapatid sa ibang magulang. Yun. So, ganun din dito. So, for us, we're given a new level of intimacy. And when we are given a new level of intimacy, ito yung maganda eh. Deep things, no? Pinapakita sa atin. Yung mga malalalim na sikreto, pinagkakatiwala sa atin. Yung mga malalalim na katotohanan, binubuksan sa atin. Sino may gusto ng ganon? Yung malalalim na sikreto, para magtagumpay ka sa negosyo, bubuksan ni Lord sa iyan. Yung malalalim na kaalaman, mga nag-aaral, hindi mo alam anong project, anong gagawin mo, bubuksan ni Lord. Na bakit? God trusts deep things. Sabi nga na, yung mga malalalim, yung mga kanyang mga confidant, binubuksan niya. No? Binubuksan niya. Yan. Naalala ko si Seth Fawcett, kinikwento niya yon. Ano siya, alam ko, hindi grabe, pero nagtataka yung mga kasama niya, lagi siya napopromote. Bakit? Kasi intimate siya kay God. At sa kwento ni Seth Fawcett, nagpe-pray siya, Lord, ano ba, may sinabi yung boss daw na gano'n. Ano yung kailangan gawin? Ano ba, may isusolve na challenge. Nagpe-pray siya and He will give suggestions. Saan yung nakuha yung suggestion? Time with the Lord. During His time with the Lord revealed to him, ito yung gusto kong mangyari dyan sa kumpanya niyo. Yan. Ito yung gusto kong mangyari. Kasi maayos yung pamamalakad para lalong umayos. And then ibibigay niya, mag-work. Okay? So deep things of God are revealed and entrusted. So tayo, lalo na tayo, mga nasa gawain ng Panginoon, napakahalaga na yung ginagawa natin ay galing sa Kanya. Pero paano mangyayari yun? Be intimate with Him. Dito para makita natin ano ba yung pagkakaiba ng kaibigan sa slave. Tingnan nyo, may mga pagkakatulad, meron din malaking pagkakaiba. So ang kaibigan, pribilehiyo, pero kasama doon, kailangan yung sumunod. Servant, ganun din. Pero ito yung pagkakaiba. Ang kaibigan, sumusunod kasi alam niya yung plano.
Pero ang alipin, sumusunod, walang kaalam-alam kung ano yung plano, basta sumunod ka lang. So, sumusunod siya, walang kalinawan. Para saan ba ito? Sunod lang siya. Ang kaibigan, pinapaliwanagan ng plano. Eh, ang alipin, wala nang paliwanag, wala paliwanag. Sumunod ka na lang. No? Kaya makikita natin dito na dahil paliwanag, malinaw sa atin yung pinagagawa, hindi mabigat sumunod. No? Hindi mabigat sumunod. So understanding the heart of God, kaya napakalaga we be intimate with the Lord kasi that understanding makes the obedience joyful, not burdensome. Si Jesus, tingnan niyo for the joy set before Him. Bakit? Ano yung joyful si Jesus papunta ng Calvary? Napagapag din siya, di ba? Kaya nga sa Garden of Gethsemane. Pero tingnan niyo, nanaig pa rin yung joy sa kanya na gagawin niya yung mission. Bakit? Kasi alam niya yung plano. Alam niya yung purpose. Kaya nga dito, pag may paggagawa, pinapaliwanag namin ano yung dahilan kaya gagawin niya. Halimbawa, yung film showing, para saan ba yan? Wala. Paborito lang ni Pastor yung pelikula na yan eh. At gusto ni Pastor mapanood nyo rin yan eh. Hindi ganun. No? Kasi ito yung purpose niyan. Una, maintindihan ng mga magulang ano yung tumatakbo sa mga adolescent. Yan. Mamaya may part 1. Part 1, panoorin nyo. Nag-enjoy pa din ako kahit napanood ko na luminaw. Gusto natin maintindihan ano yung tumatakbong mga emosyon sa mga bata. Yan. Mamaya po, manood tayo. Makikita natin how the mind was working. No, at ngayon tignan nyo, dahil naintindihan na natin, ngayon, nakaka-extend tayo ng patience, di ba, sa mga kasama. At ganoon din. No, yung pinagagawa ng Diyos minsan challenging. O di ba, kung di ba naman challenging, patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Kung di ba naman challenging yung magtabi ka ng 10 bahagi ng kita mo. Give your tithes, di ba? Bring the tithes, the whole tithes. Ba't ganon? Nung una, nung hindi pa natin alam, tithes natin, ibang spelling, T-I-G-H-T, tithe, mahigpit. Pero dahil naunawaan natin ang puso ng Diyos so that they may be food in my storehouse, yung tithe, may ba yung spelling? Tumama na yung spelling, T-I-T-H-E-S na. O, tithes na, 10 bahagi na. So gano'n, kung minsan nahihirapan tayong sumunod, baka kailangan ng pangunawa. Kasi pangunawa po, yan yung nagbibigay sa atin ng kagalakan para sumunod. So, yan. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Yan, John chapter 15. Balikan natin dito. Sabi niya, do not call you servant, but name. Kasi sabi dito, everything that I learned from my Father, I have made known to you. Kaya tignan niya, nung umakyat siya sa langit, bumaba yung banal na spirito, kahit na manganib yung mga disciples, hindi na sila takot. Hinagupit pa nga, di ba? Pinahagupit, okay, maingay sa Acts. Sabi, okay, maingay, sige, hagupitin na yung mga yan para madala. Pero after mahagupit, hindi sila kawawa naman kami. Uy, ba't ganun? Hindi, tuwan-tuwa pa sila eh. Bakit? Kasi luminaw sa kanila, pinaliwanag ni Jesus eh, o ito yung pagdadaanan nyo. So, ano man ang alam ni Jesus, shinare niya. At alam ko, patuloy niya pang binibigay sa atin yan. Okay? Kasi ang tunay na pagkakaibigan, yan, tuloy-tuloy lang yung pagbubukas ng kalooban. No, true friendship, tingnan niyo yung kay Jesus. The friendship offered by Jesus, may ongoing revelation yan. Parang ganito yan eh. Iba yung pagkakakilala natin sa Diyos last year kumpara ngayon. Iba yung pagkakakilala natin sa Diyos 10 years ago sa pagkakakilala natin sa Kanya ngayon. Bakit? Kasi yung ongoing revelation. Sana ganun din kayo. Kasi si Jesus, patuloy lang. Kaya nga pinapadala niya yung Holy Spirit. John chapter 14 verse 26, sabi rito, the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So kung may malabo man, ngayon, no? Ngayong May na ito, 2024, pwedeng sa June, papalinawin ng Holy Spirit. Ongoing revelation. No? Pwedeng may pinagdadaanan tayo kaya hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay, pero darating yung panahon, maintindihan natin yung mga bagay-bagay niya. Bakit? May ongoing revelation. May ongoing na paglilinaw mula sa atin.
So, being a friend, it's a great privilege. Sabi mo nga ulit, privilege. Pribilehiyo. At ito po sana kanay natin sa ating mga puso. Knowing God better is the greatest privilege. Bilang mga kaibigan, mas makilala natin ang Diyos, yan ang pinakadakilang pribilehiyo, pinaka-importanting pribilehiyo na meron tayo. At yan binigay ni Jesus. No, it's the greatest privilege to be kept into His confidence. Yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, so pribilehiyo siya. Kasama sa pribilehiyo ay ang responsibilidad. So, being a friend, it's a big responsibility. Kung seryoso tayo, pahahalagahan natin ang pagtanggap sa atin bilang kaibigan. Yan. I remember 2003, no, when I attended JLH, malaking bagay sa akin. Di ba, ganun sa unang pagpasok mo, wala kang kilala. Unless in-invite ka, may kakilala ka nandoon. Pero minsan, di ba, kahit may kakilala ka, hindi ka maasikaso. Kasi sa akin, yung nag-invite sa akin, member ng praise team O si Kuya Hardy. So, doon ka lang, pero may lumalapit. Uy, welcome, ganun. So, ang sarap ng pakiramdam na, alam niyo, hindi ko makalimutan doon ay si Ate Beth Tamano. So, wala na siya, yumao na siya. Pero hindi ko malimutan yun. Yung unang dating ko noon, lumapit siya, all smile, usher kasi siya, and she welcomed me. Tapos may isa pa lumalapit doon na, uy, meron po kaming mamayang hapon. Meron kaming baka gusto nyo mag-stay. No? Eh si Pastor, mailap pa noon, no? Parang dalag, andulas, pagkatapos ng service, uwi agad. Pero walang pagod yun. The following Sunday ulit, uy, welcome po, naku, masaya kami, nakasama ka ulit namin. Tapos lalapit ulit yung isa, uy, mamaya meron tayong small group pa rin, parang gusto mo, after lunch, sa taas, may kids room doon. Ganon, ano. So, anong pakiramdam mo doon? Uy, hindi pala ako others. Tanggap pala ako. Tanggap. At yun nga, nung may natanggap akong sulat na ang trato pala sa iyo, hindi lang bilang bisita, kundi ang trato sa iyo, kung pipiliin mo maging bahagi ng pamilya, tanggap ka dito sa pamilyang ito. Pero, yan, kasama sa pribileyo na ako'y maging bahagi ng spiritual family ay isang responsibilidad. At ganun din, bawat relasyon, be it spiritual, no, or love relationship, pwedeng hindi rin naman, friendship lang, it has a big responsibility. No, relationships have with it responsibilities. May responsibilidad. Pero itong friendship na ito kay Jesus, it involves love. It involves obedience. It involves constant knowing. No? Kaya mayroon tayong challenge dito kasi responsibility siya. John chapter 15 verse 16 to 17. Tingnan nyo, I chose you and appointed you to go and bear fruit. Sabi niya, hindi kayo pumili sa akin, ako pumili sa inyo. Ibig sabihin, hindi kayo pumili na maging kaibigan ko, pinili ko kayo. Pero ito yan, and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. So meron silang responsibilidad. No? Tingnan nyo nung unang inano ni Jesus, vine and the branches. Ngayon naman, friend. Pareho no? Yung branch, nakadugtong sa vine, kumukuha ng buhay yon mula dun sa vine. Kaya may responsibilidad siya na mamunga. Ngayon tayo, kinonect tayo ni Jesus sa Kanya bilang kaibigan, may responsibilidad din tayo mamunga. To bear fruit sa buhay natin. Dahil pinasok niya tayo into His confidence as His friend. At paano yun? Ito yung responsibilidad natin. Love each other. So anong kailangan dito? No? Meaning, friendship with Jesus needs obedience. Yun ang unang responsibilidad natin. Sumunod. Sabi mo nga, sumunod. Yun lang sumunod. Sabi niya kasi, kayo ay mga kaibigan at alagad ko kung kayo ay sumusunod sa akin. Pag ginagawa niyo yung sinasabi ko. 1 Corinthians chapter 5 verse 20. And we are therefore Christ's ambassadors as though God were making His appeal through us.
Sabi niya, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So tayo ay ambassador. Again, ako, medyo ang tingin ko sa atin, dito lang sa atin, how do we represent Christ as ambassador? Tandaan natin na responsibilidad natin na i-represent siya bilang kaibigan, bilang tinubos niya. Kaya magandang isipin natin lagi, maayos ba ang pagkaka-represent ko kay Jesus dito? Halimbawa, fast food, umorder tayo. Maayos ba ang pagkaka-represent ko kay Jesus dahil na-delay yung pagkain ko? Okay? Okay, sa negosyo, o sa hanap buhay, hindi ba, yung mga customer, iba-iba ugali, tapos nalaman, Christian na may-ari ka. O, maayos ba ang pagkaka-represent natin kay Jesus doon sa ating place of business? Mga estudyante, di ba, nagkikwentuhan minsan, ako nagsisimba, doon ako nagsisimba, member ako ng church, Christian ako. Okay, nagpipilap sila, nakalagay doon, religion, nilagay mo, born again, Christian. Ang tanong, maayos ba ang pagkaka-represent natin kay Jesus bilang estudyante? Diba? Paano natin siya nire-represent? Saan man tayo naroon? Naalala ko nung pagka minsan nakakalimot si pastor, pagka nagsusungit, naka-anniversary shirt pala ako. Naka-anniversary shirt pala ako. No. Tapos, minsan magsusungit tayo, tapos nakalagay pa dito sa likod, church, so blessed tayo. Uy, di ba? Pero yun no? Meron tayong responsibility because we represent someone who accepted us as a friend. No, as a friend. Bakit? Kasi yung relasyon natin sa Kanya, kailangan may impact eh. Yun kaya sinabi niya, I chose you to bear fruit, lasting fruit. Kaya mga kapatid, napakalaga na sana yung ating relasyon kay Jesus may impact sa kanyang agenda. Ano ba agenda niya? Walang mapahamak. Kaya nga alam niyo, panalangin ko, balang araw, tayo maglakasan na yung mga loob. Pwede naman may maipag-pray tayo every day, every week. No? Sana hindi lumipas ang isang linggo na wala tayo na pag-pray. Sana wag lumipas ang isang linggo na wala tayo na encourage through His Word. Kasi alam ko nandiyan dyan eh. No, nandiyan dyan eh. Nung una, internship ko sa counseling, nung una clinical, pero nung nahimas-himasan ako, teka, pastor ako eh. Yung mga hinahandle ko naman, mga Christian din. So, hindi na ako nahiya na sige, okay lang ba sa'yo, mag-pray tayo bago magsimula. Tapos pagkatapos, may prayer din. And then, sinasama na yung mga biblical truths para sa healing. And it worked. It worked. Tayo po, sa ating kalagayan, ano yung impact natin sa kingdom agenda? Huwag natin sabihin na may impact lang yan pagka nag-serve sa church formally as pastor, Bible study leader. Kala kasi natin yun lang yung may impact. Hindi. Although may impact din yun, di ba? Pero may impact din naman kahit hindi ka formal na minister. Yun lang may pag-pray ka. Masakit na kita mo, gumagano, lumiinda. Pwede ba kita may pag-pray? May impact na yun. O kaya kausap natin. And then lumabas ngayon na meron pa ng dinadamdam. Na kasi may struggle, may suliranin. Sige, pwede ba tayo pag-pray? Sige, pag-pray na. Alam niyo, walang tatanggi. Kahit nga yung hindi naniniwala sa Diyos, hindi tumatanggi pag ipag-pray at meron pinagdadaanan. So yun. Kasi kasama sa responsibilidad natin maging mamunga. John chapter 15, balikan natin, verse 9 to 10. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command and remain in His love. Mga kapatid, dito ang linaw, love is the greatest and lasting fruit of our obedience to Jesus. Now, dahil kaya tayo nananatili kasi mahal natin siya. So, mahal natin siya. Ang ni Ate Red, ba't kaya sabi ko, malakas ako lang, malamang maraming wala. Sabi ko sa kanya, nung papunta kami. Oo nga Pero bakit bakit nung hindi pa born again, nung sa ibang simbahan nagsisimba, kahit nga wala nagsisimba. Sabi ko, ganito kasi kaibahan. Kapri na doon, pag hindi ka nagsimba, kasalanan yun, pwede ka mapunta ng impyerno. Ganun ba? Oo. Sa Christian church, full of grace tayo.
Naniniwala tayo, hindi tayo mabuk sa impyerno dahil hindi tayo nagsimba ng isang linggo. So, ano dahil na kaya tayo nagsisimba? Love. Love kasi natin si Lord and love natin yung family ni Lord. Kaya we come before Him Sunday, rain or shine, because we love gathering together to have an encounter with His presence. Natawa po ako doon sa isang hindi ko na lang pinost yung may nakita ako doon na kahit hindi naman ako nagsisimba, naniniwala naman ako may Diyos eh. Tapos doon sa isang may picture ng demonyo. Ako din, naniniwala din ako sa Diyos eh. Natawa ako, ang sakit naman ito pag pinost. Oo nga, ang demonyo naniniwala rin na may Diyos eh. Oo nga, pero ano pagkakaiba? Tayo, naniniwala tayo na may Diyos at tumutugon tayo. Lumalapit tayo. Lumalapit tayo sa Diyos. At pag lumapit tayo, hindi niya tayo itataboy. Yan. At lumalapit tayo kasi mahal natin siya. Okay yung holy fear, pero kasama din yung pagmamahal. Yan. John chapter 15 verse 11 to 12, tignan nyo. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. So kung nagtataka tayo, paano natin pakikitunguhan ng bawat isa sa family of God, ito yung standard. Yung paraan ba ng pakikitungo at pagmamahal natin, kagaya ng pakikitungo at pagmamahal ni Jesus. Sino may idea paano magmahal si Jesus? Taas ang kamay. Simple lang naman eh. Diba? Kaya niyang ibigay yung sarili niya. So tayo ba kaya ba natin magbigay ng sacrificial love? Yun yun. So dito, yung relasyon na ito, it's a relationship of love for God and love for others. Yun yun. Yan. Matthew chapter 22 verse 36 to 39. May nagtanong kay Jesus, ano po yung, ang dami kasi nilang commandment eh. 600 plus. Kasi gusto nilang, ayaw talaga nila ma-offend si Lord. Kaya dinamihan ng mga, ng mga Israelites. Kasi nagtanda na sila eh. So may nagtanong kay Jesus, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Sabi ng ganon. This is the first and greatest commandment. Then Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and soul. Sabi ng ganon. This is, and love your neighbor, yung susunod dyan, love your neighbor as yourself. So love God, love neighbor, yun yung first and second greatest commandment. So ibig sabihin kahit na ginagampanan natin yung Great Commission kung walang love, hindi natin sinusunod yung commandment pala. So, kasi sa akin walang nakakalungkot kundi makita kong ginagamit ng Diyos pero wala siyang pagmamahal sa kapwa. Pwedeng gano'n? Pwede ba yung paso? Pwede. Pwede. Pwedeng nagpe-pray, ina-answer ni Lord pero salbahe sa kapwa. Pwedeng ginagamit siya ni Lord. Pagod-pagod yan, pagod-pod, naglilingkod pero walang pagmamahal sa kapwa. Bakit? Nagpe-perform, hindi lang sumusunod. No? Maganda rito. Isipin natin ang pagmamahal, proof of Christ-likeness is shown in action, not just feelings. So kung gusto natin masabing mahal, nagmamahal tayo, pakita natin sa kilos. Hindi lang yan, damdamin. Okay? So John chapter 15 verse 13, ito yung sukatan. Sabi ni Jesus, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. May echo So mga kapatid, may responsibilidad tayo. It's a big responsibility. And it is A challenging responsibility. Pero kailangan natin gawin. Anong kailangan natin gawin? Una, mamunga. Pero yung bunga na yan, ano yung bunga na titignan ng Diyos sa atin? Yung bunga na galing sa pagmamahal. No? And genuine love is sacrificial. Ito yung pagmamahal na yon. At pinapakita yon sa pagsunod kay Jesus. Kaya nawa, after nitong service na ito, may bago tayong antas ng pagsunod kay Jesus. Bakit? Kasama kasi yon
sa responsibilidad natin. Sige, next slide. No, genuine love is sacrificial and can be shown in obedience to Christ. Yan yun. So sana, no? Sana, after nito, uy Lord, susunod na po ako, ano po ba yung pinagagawa ninyo? Marami pong gagawin. Marami pong gagawin. Nitong ano nga, nag-usap kami nila eh, oh, sige, wala nang pasok, ano wala mga pasok, sige, mag-ano ako, iba-Bible study ko yung mga ano ng Wednesday bago mag-prayer meeting. Bakit? Kasi lang eh. Kasi sumusunod eh, kailangan magbunga rin sila. So yun, tayo, sagutin natin ngayon, Lord, paano kaya ako mamumunga dito sa kalagayan ko ngayon? No? Do I need to volunteer? Do I need to pray for someone? Sagutin natin yun. Paano tayo susunod ngayon kay Jesus? Okay, palakpakan natin ng Panginoon. So, privilege. Sabi mo, privilege. Sabi mo, responsibility. So ngayon, dahil hindi na tayo alipin, meron tayong katiyakan o certainty. Ito yung maganda eh. Yung pagiging kaibigan natin sa Kanya, may kakabit na katiyakan. It comes with a certainty. Katiyakan. Ano yung certainty na yun? That we participate in God's effort in this world. Yun yung responsibility natin, pero may certainty yan na as we participate, may bunga, magbubunga tayo. Kasi sinabi ni Jesus eh, diba, I appointed you to bear fruit. Fruit that will last. So may katiyakan yun ha, magbubunga kayo, bunga na pangmatagalan. John 15 verse 16 and 17, balikan natin. The Father will give you whatever you ask in my name. Yan, didiscuss. Gusto nyo ano eh, didiscuss ko yan sa Wednesday, sa prayer meeting. Yan. Di pala, di sa Wednesday. Meron pala naka-assign, ano? So in one of the prayer meetings or baka sa Don't Watch. Yan. Ano ba yung ask in my name? Yan. Pero dito, makikita natin sa context itong binabasa natin na ito, na napakahalaga ng pananalangin. So prayer is one of our crucial part in God's plan. Again, ulitin ko kapatid, kung hindi ka usher, hindi ka Bible study leader, hindi ka praise and worship team member, hindi ka teacher, at least sana prayer warrior ka man lang. Pero hindi siya maliit na bagay. Bakit? Kasi siya ay crucial sa plano ng Diyos, ang pananalangin. Kasi sinabi nito eh, sabi ni Jesus eh, humingi ka at ikaw ay bibigyan. At sinabi niya sa John 16:24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi, humingi na kayo. No? Para sagutin yung iyong panalangin. John 14 verse 12 to 14. Actually, 4 na verses yan eh, na sinabi ni Jesus sa John about prayer. Isa dyan itong 12 to 14. Sabi niya, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. So verse 13 to 14, I will do whatever you ask in my name. Ginuhitan ko yan, pero ito pala yung purpose, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask for anything in my name, and I will do it. Ito, ang maling pagtanggap ng tao, kahit pala anong hingin ko, sasagutin. And then, lo and behold, hindi sinagot, sasamaan loob sa Diyos. Lo and behold, hindi sinagot, sasamaan loob kay pastor. Sabi kay pastor, bulaang propeta ka. No, bulaang propeta ka pala. Bakit hindi nangyari yung sinabi mo na hingiin ko, ano man ang hingiin ko at ibibigay sa pangalan ni Jesus. Ginamit ko naman yung pangalan ni Jesus eh. No? May certainty when we pray in Jesus' name. Pero, yung pangalan ni Jesus, hindi po yung magic word. Ayan na. Maging kayo sa team replay. Whenever when we pray, the name of Jesus is not a magic word lang. Hindi yun ang magic word. Kundi, reminder yan. Sabi mo, reminder. Na yung hinihingi pa natin, makakapagbigay luwalhati sa Diyos. Dahil yun ang tinuro sa atin ni Jesus. Therefore, isang susi sa answered prayer, will it enable Jesus to bring glory to His Father? Sabi ng mga pag in Jesus name pala, isang pananaw doon, we ask that Jesus, enable Jesus. Sige Lord, sa pangalan po ninyo, ano ba ginawa niyo? Nagpagaling kayo, in Jesus name. May kakapusan, in Jesus name. So that
nailinya ba natin yung ating panalangin na magbibigay luwalhati kay Jesus? May certainty at may katiyakan when we pray. Pero kasama doon, yan bang pinagpipray natin ay magbibigay luwalhati sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Yun yung context pala nun. Ano ibig sabihin nun? And I'll end with this. There's certainty, but we need to be aligned. Sabi mo, aligned. So, kailangan may alignment sa desire ni God at sa pagiging partner natin sa Kanya. So, alignment with God's desire and will is crucial. Yan ba'y kalooban niya? Yan ba ay pagnanais ng Diyos na gawin nung pinadala niya si Jesus dito? So, ngayon, review natin what are we praying for. If it will bring glory to God, in due time, sasagutin ng Diyos yan. Okay, sasagutin ng Diyos yan. Marami pang mga dahilan for an answered prayer or answered prayer. Pero isang magandang maalala natin, ito bang hinihingi ko ay nakaayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos at makakapagbigay luwalhati sa Kanya sa pangalan ni Jesus. So yung mga kapatid, hindi na tayo slave, tayo ay friend. Pero kakabit po ng pagiging friend ay isang pribilehiyo. Kakabit po ng pagiging friend ay isang responsibilidad. Responsibilidad na sumunod, responsibilidad na magbunga, responsibilidad na magmahal. At kakabit po nito ay isang katiyakan o certainty. May certainty tayo na pag lumapit tayo sa Kanya, susuportahan niya po ano mailapit natin. Bakit? Kasi sinabi po ni Jesus sa atin bilang kaibigan. Amen? So yung mga kapatid, sana mamaya, when you pray to the Lord, bago matulog, or bukas pag-gising natin, when we do our quiet time with the Lord, iba na yung ating pananaw. Kasi hindi na pala tayo alipin, tayo pala yung kaibigan niya na, at intimate tayo sa Kanya. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon, tayo lahat, and let's pray. Manalangin tayo. Oh Father, thank you po. Thank you po sa kabutihan ninyo. Hindi nyo lang po kami nilikha bilang creation. Tinuring nyo pa po kami mga anak ninyo, Lord. At nagsimula po yun when Jesus called us His friend. Simula po yun. Salamat po, Lord. And we ask una po forgiveness, Lord, if we are thinking like slaves. Gaya po nung sa prodigal son na istorya. Yung panganay na anak, ang tingin niya sa sarili niya, alipin din. Kaya naghimutok siya sa kanyang tatay. At hindi siya pinaghahanda. So, ang kanyang attitude, ang kanyang mindset ng isang alipin, hindi mindset ng isang anak na tagapagmana. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin. Hindi po kami alipin lamang. Na hindi alam ang inyong mga plano, na hindi alam ang inyong puso, Lord. Kaya panalangin po namin ngayon, iangat niyo po yung antas ng aming pakikitungo sa inyo. Increase our level of intimacy with you now. Now, let that truth sink in that we are no longer slaves but friends. And as friends, we are entrusted with your presence. Bilang kaibigan, binubuksan niyo po ang inyong kalooban, ang inyong puso sa bawat isa sa amin. Hinihingi ko po ngayon, taas yung mga kamay ninyo po, hinihingi ko po Lord sa bawat isa, Lord, patuloy niyo po sila ipasok into your confidence. Speak to them, Lord, clearly and loudly. Lord, and ang prayer ko po, as their friend, they pay attention when you speak. They pay attention, Lord. Pag nangusap po kayo sa pamamagitan, Lord, ng Bible, pag nangusap po kayo sa pamamagitan po ng isang man or woman of God, pag nangusap po kayo sa pamamagitan ng circumstance, pangyayari, sa pamamagitan po ng panaginip, or sa pamamagitan ng impression, witnessing of the Holy Spirit. Makinig po kami, we pay attention to a friend, as friends, Lord. We pay attention as your friend, Jesus. And as we pay attention, Lord, we respond. It's our responsibility, Lord, to respond. Lord, tumugon po kami sa anumang sabihin nyo, sa anumang iatas nyo. Tumugon at sumunod, Lord. At Lord, sa aming pagsunod, dala namin yung katiyakan, the certainty, Lord, that whatever we ask in your name will bring glory to your name, to your Heavenly Father.
Salamat po. Nabilin ko po ang bawat isa sa inyo. We pray, Lord, turn a new leaf, Lord. Kung paano binitawan po ng January, level up na kami. I know, Lord, we will only level up kung kami po, Lord, susunod at magiging mabunga po. Gaya ng sinabi niyo, Jesus. I commit to you everyone na naririto ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo, I am no longer a slave. Sabihin mo, I am a friend of God. I am a friend of God. Salamat po. God bless. That you hear me when I call.
Carmen Bao and sa Cuneta po ng